Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, bago po tayo magpasimula, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po na malaya kami, Panginoon, na nakalapit sa inyong presensya. Panginoon, kami ay magsasaya dahil ito ang araw na gawa mo. Panginoon, sabi mo sa iyong salita, 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay narito ka, Panginoon. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy ka naming niluluwalhati at pinapasalamatan sa mga oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay at sumayaw para sa ating Panginoon. Bawat umagang kay ganda, simula na magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na.
Maraming salamat na ito na patuloy mo, Panginoon, na ipinaranas ang iyong presensya. Panginoon, tunay nga na ikaw na ang naghahari sa aming buhay. Na Lord, wala nang bisa ang kapangyarihan ng kasalanan, Panginoon. Kami, Lord, ay pinatawad mo, nilinis, Lord, ng iyong banal na dugo. Panginoon, sa pamamagitan mo, kami ay pinagpala ng sagana at Panginoon, kami ay matuwid at maghahari sa buhay na ito. Panginoon, maraming salamat na patuloy, Lord, nakataas ang aming mga kamay upang, Panginoon, ikaw ay parangalan, upang, Panginoon, ikaw ay sambahin sa aming mga buhay. Sa lahat, Panginoon, ng iyong kabutihan. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, muli mo kaming katagpuin, Panginoon. Muli mo kaming baguhin, Panginoon, ng iyong mga salita. Patuloy, Lord, na malaya ka, Panginoon, na maranasan namin sa mga oras na ito. Patuloy ka namin, Panginoon, na pinapasalamatan, niluluwalhati, Panginoon, ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ngayon po ay makikinig tayo ng salita ng Diyos. Ihanda po natin ang ating puso at welcome po natin ang magdadala ng salita ng Diyos, ang ating man of God na si Pastor Prince Jules Jerez. Pinagpalang araw po sa lahat. Amen. Batiin mo yung katabi, sabihin mo, dahil kay Kristo, ang buhay mo ay blessed. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po muna ay dumulog sa presensya ng Diyos at i-celebrate natin ang kanyang ginawa sa buhay natin. Hallelujah. Tayo po ay umuko, mga kapatid. Panginoon, salamat sa ginawa mo sa aming buhay. Perfectly nag-ubi ka sa cross upang kami ma-restore ang aming kalagayan mula kay Adan palipat doon sa line ni Kristo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa revelation at patuloy mong i-unveil ang mga bagay na hindi pa namin nakita noon at hayaan na makita namin ito sa pangalan ni Jesus. Lord, I declare na ang sabi mo, Pinoon, sa 2 Corinthians 4:4, the God of this world has blinded the minds of those who do not believe. In the mighty name of Jesus, I declare, Pinoon God, na anumang nagtatakip sa mata ng isipan ng mga tao, Pinoon, na nakakarinig ngayon, in Jesus' name, maalis ang takip upang maunawaan, malakaran, Lord, at ma-receive ang lalim ng iyong hiwaga, ng iyong pagmamahal sa buhay namin, Pinoon. I-bless mo lahat na nakikinig, i-establish mo sila mapalakas, hallelujah, at patuloy na maggamit sa kapurihan ng iyong pangalan. Dakilain ka, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Sige, pwede na po tayong umupo, mga kapatid. Glory to God. Tuloy po ang ating series. Ang ating pong series ay Reign in Life. At ang title natin ngayon ay The One and Final Offering. Okay, so bago tayo magpatuloy, may tanong muna tayo na kailangan nating sagutin kasi dito po nakasalalay sa tanong na to ang kabuang message natin. Amen? Medyo pagpasensahan nyo na medyo mahaba-haba ang ating talakayin ngayon. Pero kailangan natin ng patience at maunawaan. Focus. Sabihin mo siyang katabi, focus. Amen. Huwag mapadisturb dahil huhukayan natin ang gintong aral ng salita ng Diyos para sa ating buhay. Amen. Ang katanungan ay, ano ang kinalaman ng offering when it comes sa pag-deal ng kasalanan ng tao? May kinalaman ba ang offering? Alam niyo po, ang offering ay kapag may kaalitan ka at gusto mong mapaayos na doon sa kaalitan mo, usually, nagbibigay yan ng offering. Ang tawag doon sa mga offering na yun ay peace offering para mahinto na o tumigil, maayos anumang klaseng gulo at gusot ng dalawang relasyon na nasira. So, through offering, maayos yun. At sa Biblia po, mga kapatid, mayroon din pong tinatawag na peace offering. At kung titingnan po natin mabuti,
sa Biblia, ang offering ang ginagamit na mode o medium para ito ay mag-alis ng kasalanan. At ang tao, alam naman ng tao na siya ay nagkasala sa Diyos. Naramdaman niya ito na makasalanan siya. Kaya siya ay nagbibigay ng offering sa Diyos para naman baka sakaling mapawi ang galit ng Diyos at dahil sa offering na yon, mapasaya niya at makuha niya ang pabor, maayos ang kanilang relasyon. Kaya ngayon po mga kapatid, huhukayin po natin ang malalim na revelation about sa offering. Ang word na offering, una po yang na-mention sa Book of Genesis, specifically sa chapter 4. Now, mahalaga po yan dahil malaman po natin kung ano ang concept, saan ba ginagamit ang offering at ano ang concept nito. At bago tayo pumunta sa mga extended principles, tingnan natin yung unang gamit nito. At para malaman natin, mayroon pong pag-interpret using the law of first mention. Ano po ba yung law of first mention sa Bible? Ang ibig sabihin po ng law of first mention, kapag binanggit ang isang bagay sa Biblia, sa context nito yung offering, ay doon ipinapakita ang pinaka-basic o foundational na kahulugan nito. No, mahalaga po yon, yung law of first mention. Ulitin ko, kapag binanggit ang isang bagay sa Biblia, doon ipinapakita ang pinaka-basic o foundational na kahulugan. Mahalaga ito dahil para ma-interpret po natin properly ang salita ng Diyos. Amen. Now, tingnan po natin sa law of first mention paano ginamit. Amen? Paano ginamit? Tamang paggamit. Genesis chapter 4 verse 3 to 4. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon nang galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Hindi lang natuwa kay Abel, pati doon sa inihandog niya. So yung offering niya, natuwa ang Diyos. At yung nagbigay, natuwa din. Natuwa ang Diyos sa kanya. Yung nagbigay at yung ibinigay, natuwa. Amen. At makita po natin dito, may dalawang klaseng nag-offer. Sino? Si Cain. Pangalawa, si Abel. Pareho silang nag-offer sa Diyos, pero magkaiba ang tugon ng Diyos sa kanilang offering. Yung isa, ni-reject. Hindi tinanggap. Yung kay Abel, tinanggap. At yung kay Cain, hindi tinanggap. Ang tanong, bakit hindi tinanggap ang handog ni Cain? Amen. Ano ang dahilan? Makinig mabuti. Dahil ang handog ni Abel ay galing sa handog na mula sa Adamic nature o in Adam na line. Kung gusto niyo pong mapakinggan ulit, puntahan niyo po sa podcast, sa Light of Grace podcast, yung topic nito simula nakarang linggo pa. Ang handog na galing kay Cain ay handog mula sa Adamic nature or in Adam na line. Ibig sabihin nag-offer si Cain, pero at yung line ni Cain ay nag-offer din, pero ang offering niyon ay galing sa Adamic line. Amen. Ang tawag po doon ay nakabase sa self-effort o sariling gawa. Ngunit ang handog ni Abel ay handog na kung saan ginamit niya ang pananampalataya dahil ang kanyang handog ay picture or shadow na handog ng Diyos sa pamagitan ni Kristo para sa atin. Amen. At yung handog na yon, kapag tinanggap mo, based sa pananampalataya. So, in essence,
Ang pinanghawakan ni Abel, yung kanyang kilos, kaya tinanggap siya ng Diyos at tinanggap ang kanyang offering ng Diyos, ay dahil nakabase sa pananampalataya, hindi sa sariling gawa. Ibig sabihin ng pananampalataya, may ibang gumawa. Hindi ikaw ang unang gumawa. May ibang gumawa para sa'yo. Kaya, ito ay type, picture, or shadow ng reality ni Christ. Amen. Kaya malalim po ang kahulugan ng kanilang paghandog. Dahil kung suriin mong mabuti, mga kapatid, yung isa naghandog sa lahi ni Adan. Yung isa naghandog doon sa type na kay Kristo, in Christ. Yung isa nireject, yung isa tinanggap. Now, suriin natin mabuti. Ang kilos ni Adan ay hindi lang yan puro masama na klaseng kilos. Mayroon din itong mabubuting kilos. Sa lahi ni Adan, at ang tao doon ay kasama sa lahat ng lahi niyon, yung human race, yung buong humanity, na lahi niya. Hindi naman lahat yun gumagawa ng masama. May kakilala ba kayo na lahat na lang ng ginawa sa buhay niya masama? Hindi. Lahat ng tao mayroon ding kakayanan at gumagawa rin sila ng mabuti. Amen. Wala kang nakitang tao na panay masama na lang talagang ginawa. Hindi. Gumagawa rin po yan ng mabuti. Pero kahit gumagawa siya ng mabuti sa mata ng Diyos, rejected ang kabutihan na yon. Bakit? Ang ugat doon sa representative na si Adan. Doon nakalinya. Kaya rejected sa paningin ng Diyos. Pastor, bakit gumawa na nga ng mabuti? Pero bakit rejected? Paano naging masama ang mabuti na mga gawa? Kasi ito yun. Kung balikan po natin doon sa unang account sa Genesis chapter 3, doon kay Adan, hindi po puro ng yung prutas na kinain nila ay hindi lang yun yung puro na mayroong lason na kung saan lason na paggawa ng masama. Mayroon ding halo yun, yung mabuti. Kaya doon po nagkakaroon ng matinding confusion. Bakit? Kasi kung panay kasamaan lang yun, madaling mong ma-identify. Ang problema kasi, mayroong mabuti. Doon nalilito ang tao. Doon nagkakaroon ng confusion. Amen. Kasi sa utak natin, sa mind natin, sa paniniwala natin, na kapag mabuti ay galing yan kay Lord. Kapag masama ay galing yan sa demonyo, doon yan kay Adan. Pero alam niyo po ba, ang kinain ni Adan ay sa pag-alam ng mabuti at masama, hindi lang panay masama. Mayroon siyang nakain na mabuti. Kaya siya po ay nakagawa rin ng mabuti, pero considered yon sin sa harapan ng Diyos. Bakit? Nasa line ni Adan. Amen. Genesis chapter 2 verse 8. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang, si Adan at saka si Eva. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So ang nakain, ang pagkain na nagbigay kaalaman ay mabuti at masama. Hindi lang to pure na masama. May halo na mabuti. So meron pong kilos ang tao na mabuti, pero under yun sa line ni Adan. At sa paningin ng Diyos, kahit gumawa ka pa ng mabuti, considered yun as kasalanan. Amen. Kaya yung sinabi ko nakaraan, merong good-looking at bad-looking works, pero lahat yun, since nasa line ni Adan, lahat yun, sa mata ng Diyos, kasalanan. Sa mata ng tao, ma-identify niya, ayun, mabuti ito, hindi ito masama. Gumawa siya ng mabuti, hindi ang kasalanan. Gumawa ng masama ay kasalanan yan. Ganon tayo mag-identify. Pero kay Lord, hindi.
kapag nasa linya ka ni Adan, kahit gumawa ka pa ng kabutihan, lahat yon kasalanan. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen. Kaya mayroong mabubuti, pero sa paningin ng Diyos, lahat yon ay kasalanan. Amen. At ang kabutihan na yon, ang sabi ni Isaiah, sa book of Isaiah, yung righteousness na yon considered sin. Considered filthy rags, basahan, marumi. Biruin mo, gumawa ka ng mabuti, dapat malinis na. Pero sabi ng Biblia, marumi pa rin yon sa kanyang harapan. Amen. Bakit? Self-effort, self-righteousness, at lahat ng righteousness na nagmumula sa sarili ay marumi sa harapan ng Diyos. Basahin po natin. Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Kaya dito po natin makita mga kapatid, maunawaan. Na ang offering ni Cain ay nireject dahil naka-base kay Adan through self-effort. Nag-offer pero galing sa sarili. Ang naghandog ay marumi. Ang inihandog ay marumi kaya rejected sa harapan ng Diyos. Pero yung kay Abel tinanggap. Bakit? Dahil naka-base sa pananampalataya doon sa shadow na gagawin ni Kristo. Ano ibig sabihin ng shadow? Hindi pa nangyari, wala pa si Kristo, pero yung type, yung kilos na yon ay mayroon ng Christology na klaseng kilos. Way back, bago pa dumating si Kristo, mayroon ng type or shadow ni Christ doon sa kilos ni Abel, kaya tinanggap siya ng Diyos. Amen? Kaya mapapansin mo sa Hebrews chapter 11 verse 4, ito ang sabi, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. So, mayroon pong dalawang uri ng offering. Una, offering na galing sa lahi ni Adan at offering na galing sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Amen. Yung offering na una galing kay Adan, may bahid ng kasalanan yun. Yung isa, perfect. Walang bahid ng kasalanan, kundi perfect righteousness, perfect holiness galing kay Lord. Amen. So point number 1, ang offering ni Cain ay larawan ng Adamic nature or Adamic line in Adam. Si Cain ay nagdala ng bunga ng lupa sa kanyang pinaghirapan. Pinaghirapan niya. Ito ay larawan ng approach ng tao sa linya ni Adan. Yung mga mentality na kung saan, ay meron akong ginawa para kay Lord. Sarili kong effort yan. Ang tawag doon, self-righteousness. Ito yung mga paglapit sa Panginoon na mayroong sinasabi, nag-offer ako kay Lord para matanggap ako ni Lord. Parang wala namang masama, no? Sa unang tingin. Pero pag maintindihan mo ang malalim na turo ng Biblia, makita mo, madetect mo na na kapag ganun ang mentality mo na mag-offer ka kay Lord para tanggapin ka ni Lord, nako, parang sinasabi mo, ako ay magbibigay ng offering para ma-reconcile ako sa Kanya. Galit ang Diyos sa akin dahil ako'y nagkasala. Para ma-reconcile ako ang magkuha ng offering para mapawi ko ang Kanyang galit at magkaroon kami ng reconciliation. Meaning, maayos ang relasyon niya sa akin at relasyon ko sa Kanya dahil sa offering ko. Pero sabi ng Bible, rejected. At ang righteousness na yon, self-righteousness. Sa paningin ko, marumi na basahan. Amen. Isaiah chapter 64 verse 6, English natin, but we are all like an unclean thing, and all our righteousness
are like filthy rugs. Sa Tagalog, kaming lahat ay naging parang maruming bagay. At ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruruming basahan. Imaginein mo, mabubuti pero marumi sa paningin niya. Yun yung line na approach ni Adan. Oh. Dapat ma-identify natin yung line na approach ni Adan. Na ang tao ay umaasa sa kanyang sariling gawa upang maging katanggap-tanggap siya sa Diyos. Kaya mapansin mo, maraming nagsisimba sila para mabawasan ang sungay, mabawasan ang kasalanan, kahit papaano gumaan-gaan ang loob para matanggap sila ng Diyos. Pero mga kapatid, pag hindi mo naunawaan ang turo ngayon, nagsisimba ka, gagawa ka ng kabutihan based sa sarili mong kabutihan at hindi ka umaasa doon based sa kabutihan ng Diyos at magtiwala sa ipinadala niyang offering para sa'yo. Mag-offering ka lang ng buhay mo ng mabubuting gawa para sa Kanya. Pero kapatid, rejected yun. Kailangan matama mo ang klaseng offering na dalahin mo para kay Lord upang matanggap Kanya. Amen? Kaya kapatid, hindi lahat ng nagsisimba ay tanggap ng Diyos. Bakit, Pastor? Dahil kaninong offering ba yung inasahan mo para matanggap ka ni Lord? Yung good works mo? Yung good works mo ang offering mo para matanggap ka niya? O katulad ka ni Abel na umaasa doon sa larawan ni Kristo? Amen. Kasi bawat kilos ng tao may naglalarawan dyan. Larawan ni Adan o larawan ni Kristo? Si Cain, ang kanyang kilos ay larawan ni Adan. Kaya, ang ending, rejected. Pero yung kilos ni Abel ay kilos ng line ni Kristo o larawan ni Kristo. Bakit? Paano ko nasabi na yung kilos na Abel ay larawan ni Kristo? Tingnan natin mabuti para maunawaan natin ang law of first mention. Balikan natin, ano ba ang inoffer ni Abel? Ano ba ang inoffer ni Abel? Kasi may malalim na hugot ang kanyang offering. Bakit natuwa ang Diyos sa kanya at natuwa ang Diyos sa kanyang dala na offering? Balikan natin sa Genesis chapter 4 verse 3 to 4. Basahin natin sa English. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Verse 4. And Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering. Ano yung inoffer niya? Firstborn. Amen. Ano yung inoffer niya? Firstborn. Now, yan yung law of first mention na sinasabi ko kanina. Ano ba yung inoffer niya? Firstborn, unang bunga. Ano ba ang tindi ng unang bunga na yan? Yan ay type ni Christ. Amen. Tingin, mabuti. Mula sa Genesis chapter 4, fast forward tayo ng 4,000 years. 4,000 years. Makikita po natin kasi yung firstborn na yan, ay shadow yan. Pero pagdating ng 4,000 years, hindi na siya shadow, kundi siya ay reality na through Jesus Christ. Amen. Tingnan natin Colossians chapter 1 verse 15. Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Sino si Jesus? Firstborn. Kaya nakita nyo na si Kristo ay firstborn. Kaya ang offering ni Abel ay larawan ni Kristo na klaseng offering. Kaya tinanggap ang kanyang offering at natuwa ang Diyos sa kanya
Dahil ang kanyang offering ay nakabase sa pattern ng Diyos, hindi sa pattern ng tao. Hallelujah, amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, amen. Amen. Oh, glory to God. Kaya mapapansin mo, yung offering ni Abel, firstborn. At si Jesus, firstborn. Nakita nyo? Hallelujah, amen. Now, tingnan po natin si Abraham. Ang father of faith, ama ng pananampalataya. At si Abraham, dahil sa kanyang pananampalataya, ay itinuring siyang matuwid ng Diyos. Now, bakit siya itinuring na matuwid ng Diyos? Dahil siya ay nananampalataya sa Diyos. Pero ano ba ang inoffer ni Abraham? Tingnan mo. Si Abel, ang inoffer ano? Firstborn. At yun ay resemblance, shadow ni Jesus. At tingnan mo si Abraham. Ang kanyang inoffer ay firstborn din. Sino? Si Isaac. Yun ang una niyang anak sa pangako. Amen. Kaya napahanga ang Diyos sa kanya kasi ang inoffer niya, willing niyang i-offer ang kanyang unang anak, ang kanyang firstborn. Amen. Genesis chapter 22 verse 2. Then God said, "Take now your son," kinausap niya si Abraham, "take now your son, your only son," ano yan? Firstborn, whom you love, si Isaac, "and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you." So si Abraham, the father of faith, nag-offer ng firstborn. At alam niyo po ba, ang Diyos natin na Ama na may likha ng langit at ng lupa ay nag-offer din ng firstborn para sa'yo? Na kapag tinanggap mo ang offering niya na firstborn ay tanggap ka niya at maalis ang sumpa, ang galit niya sa atin at magkaroon tayo ng reconciliation, maayos ang ating relasyon. Amen. Colossians chapter 1 verse 15 ulit. He, Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Ang firstborn na ito ay ibinigay sa iyo. Kapag tinanggap mo ang offering, tanggap ka ni Lord. Amen. So ang tao po ay nagbigay ng firstborn. Kaya tinanggap. Ang tinatanggap ng Diyos na offering ay hindi galing sa tao na offering, kundi yung galing din sa Kanya. Amen. Friend po ang Panginoon. Pinapakita lang doon sa time ni Abel, sa time ni Abraham, na ang Diyos ay mayroong tatanggaping offering. Pero hindi galing sa tao. Ang Panginoon, sukdulang biyaya dahil walang kakayanan ang tao na kumuha ng offering para ma-reconcile tayo sa Kanya. Ano ang ginawa niya? Siya mismo ang nagpadala ng offering sa atin. Amen. Kaya in-offer niya si Jesus sa cross para sa atin. Ibinigay niya sa buong mundo. His one and only Son. Ano yun? Firstborn. Amen. John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only Son, firstborn, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." Grabe si Lord. Hallelujah. Matindi kong magmahal. Amen. Ang offering ni Abel ay larawan. May resemblance ng larawan ni Kristo na klaseng offering. Kaya sabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 4, basahin natin ng sabay-sabay. "By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain." Than Cain. Ang offering ni Abel ay faith-based, dependent sa provision ni Lord. Kay Cain, dependent sa provision niya para kay Lord. Pero yung kay Cain, kay Abel, dependent siya sa provision ni Lord para sa kanya. Amen. Parang sinasabi, tatanggapin ako ng Diyos, hindi dahil sa ginawa ko. Yan ang sabi ni Abel. Kundi dahil sa provision na binigay niya sa akin na firstborn. Amen. Question, tanong, bakit ang Diyos ay nagbigay ng peace offering para sa tao? Kasi nga, walang offering na galing sa tao na makapag-ayos sa relasyon niya para ma-reconcile ang tao sa kanya. Amen.
So, ang tao ay nagrebelde sa kanya. At walang offering ang tao, walang good works, walang klaseng kung ano na kanyang mapulot sa daigdig na to kahit buhay niya pa i-offer, hindi perfect. Pwede mong i-offer ang buhay mo. Ang problema, sinner ka, makasalanan ka, paano mo may... Kailangan perfect, without blemish, walang kasalanan. Kaya ang Diyos mismo ang nagbigay ng offering. Through substitution. Amen? Bakit substitution? Naalala niyo sa Genesis chapter 3? Nung nakasala si Adan kasi iba, nagtago sila at nagtakip ng dahon ng, dahon, anong klaseng dahon? Hindi ko walang sinabi ko anong klaseng dahon. Dahon ba ng malunggay yun o dahon ng badyang? Nagtago sila sa dahon. Pero anong ginawa ng Panginoon? Inalis niya ang takip na yon at tinakpan niya ng balat ng hayop. Amen. Nakialam ang Diyos, pero ang pakikialam na yon ay dahil mahal niya ang tao. Amen. So mayroong ginagawa ang tao para magtakip o mag-ayos sa Diyos yung offering. Pero ang Diyos ang nagbigay ng offering para sa atin. Sino? Si Jesus. Amen. Para yung offering na yon ang magbigay sa atin, magkaroon ng reconciliation. Ano ibig sabihin ng reconciliation? Maayos ang relasyon ng tao sa Diyos. Maibalik ang tamang relasyon ng tao. Hindi dahil sa righteousness na ginawa natin, kundi sa righteousness na ibinigay ni Jesus sa buhay natin. Amen. Kaya po, sa dalawang approach ng reconciliation, una kay Adan na approach, ako ay magbibigay ng offering para ma-reconcile ako para sa Diyos. Ang tawag doon, self-righteousness. Pero yung in Christ na approach, galing sa Diyos mismo, ang Diyos ang nagbigay ng offering para tayo ay mabalik sa Kanya. Amen. Siya mismo ang nagbigay para tayo ay mabalik sa Kanya. Ganon po karadikal ang grace. Ganon po karadikal ang pag-ibig ng Diyos. Wala tayong kakayanang magbigay, pero siya ang nagbigay. Sabi niya, okay, yung binibigay niyo sa akin, hindi yan tanggap. Rejected. Rejected na yung bigay, pati yung nagbigay, rejected. Sabi niya, oh ito, may ibigay ako sa inyo. At yung binigay nyo, tanggapin nyo lang. At pag tinanggap nyo, parang kayo na rin ang nagbigay sa akin. That way, mag-reconcile tayo. Kaya, ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen. Walang kakainan ang isang tao na makasalanan. Hallelujah. Outside sa kanyang sarili, para maligtas. Naligtas lang tayo dahil may Diyos na naawa sa atin. Siya ang nagbigay ng offering para yung offering na to ang magpawi, hallelujah, ng kanyang galit, mag-alis ng kasalanan, at maayos tayo ay ma-restored, ma-reconcile, at maibalik tayo sa Kanya. Amen. Ang tao kasi gumagawa ng kung ano-anong paraan para maibalik ang kanyang sarili sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay para tayo ay maibalik sa Kanya. Ano ang binigay niya? Firstborn. Sino? Si Jesus. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. And all of this is a gift from God. Wow. Amen. Who brought us back to Himself through Christ. Nakita niyo yung word? Who brought us back to Himself to Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. For God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. Basahin natin sa Tagalog. At ito ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamagitan ni Kristo. Amen. So ang tao ay makabalik sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Amen. Alam niyo, kung gusto mo makabalik sa Diyos at makabalik ka sa tunay mong ikaw, hindi ka pupunta ng El Nido o saan ka pupuntang bundok para mabalik sa sarili mo. Makabalik ka kay Lord at maibalik ka sa tunay na ikaw sa pamagitan ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At dinagdag pa, at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kailang mga kasalanan. Amen. At kami ang kanyang pinagkatiwalaan na maghahayag ng mensaheng ito. So hindi, mga kapatid, tinging mabuti.
Hindi po tayo basta-basta balik kay Lord. Akala mo luluhod-lod ka lang? Sisindi-sindi ka ng kandila? O kung ano-anong gagawin mo para mabalik ka sa Kanya? Hindi ka makabalik sa Kanya. Amen. Ang tawag doon, self-righteousness. Pero buti na lang may gospel, sinulat sa Biblia, na-discover natin ang katotohanan nito, na tayo ay naibalik sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang ibinigay na firstborn sa pamagitan ni Kristo sa buhay natin. Amen. Meaning siya yung tanging offering na makapagbalik sa atin sa Diyos. Hallelujah, amen. Glory to God, amen. Kaya sa ibang translation, makikita po natin sa verse 19, God's message is this. By Christ's death, God was bringing people of the world back to Himself as His friends. He would no longer keep their sins in His thoughts. This is the message that God wants us to tell people. Amen. Hindi na ibinilang laban sa iyo ang kasalanan mo. Amen. At sa translation na to, ano sabi niya? He would no longer keep their sins in His thoughts. Grabe, amen. Hindi niya na inisip na ikaw ay makasalanan pa. Kasi wala na sa isip ang kasalanan mo sa Kanya dahil nabura na ito dahil sa firstborn na ipinadala niya sa pamagitan ni Kristo. Amen. Purin po ang Panginoon. So sa mata ng Diyos, malinis ka. At sa isipan ng Diyos, malinis ka. Kapitbahay mo lang ang nagmamarites sa iyo na hindi ka pa malinis. Pero bilang anak ng Diyos na nagkipag-isa kay Kristo, makinig kang mabuti. Sa mata ng Diyos, malinis ka. At sa isipan ng Diyos, wala kang record ng kasalanan. At dapat tingnan mo, mag-agree ka sa sinabi ng Diyos. Hindi ka mag-agree doon sa bulong ng konsensya mo. Hindi ka mag-agree doon sa sinasabi ng tao. Mag-agree ka kung ano ang sinabi ng Diyos papunta sa iyo. Amen. Basahin natin. God's message is this: by Christ's death, God was bringing people of the world back to Himself as His friends. He would no longer keep their sins in His thoughts. This is the message that God wants us to tell people. Amen. Glory to God. So hindi tayo ang nag-reconcile sa sarili natin. Ang Diyos ang nag-reconcile. Nagbigay ng offering para tayo ma-reconcile sa Kanya. Amen. At ang gawa na yon, ang tawag doon, one and final offering. Sabihin mo nga, one final offering. Wala na ibang offering na kasing ganun pa ang halaga. Si Jesus lang. Sa linya ni Adan, paulit-ulit, ang tao ay magdala ng offering para subuking linisin, alisin ang kasalanan. Ngunit sabi ng Biblia, sa kabila ng dami ng ating offering, hindi nito kayang alisin ang ating kasalanan. Amen. Tanging si Jesus. Hebrews chapter 10 verse 3 to 4. Ngunit ang paghahandog na ginawa nila taon-taon ay nagpapaalala lamang sa kanilang mga kasalanan sapagkat hindi kayang alisin ng dugo ng turo at kambing ang kasalanan. Ibig sabihin, sa linya ni Adan, maraming offering. Ngunit kahit gaano karami ang kanilang offering, lahat yon ay hindi makapag-alis ng kasalanan at hindi makapagpawi ng galit ng Diyos sa kanila. Instead, sabi ng verse, nire-remind pa sila ng kanilang offering na sila ay makasalanan pa. Amen? Instead na makalimutan, nire-remind pa tuloy. Tingnan mo. Ngunit, ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay nagpapaalala lamang sa kanilang mga kasalanan. Biro mo, yung dadala mong offering, nagiging sin-conscious ka. Amen? Sapagkat hindi kayang alisin ang dugo ng mga turo at kambing ang kanilang kasalanan. So, ang mga worshiper noon, hindi righteous conscious, kundi sin conscious. Yung conscience nila mismo, ang nasira, yung kalooban nila sira. Dahil sa sin, na doon sa conscience, yung conscience nila kumakalaban mismo against sa kanila. Amen. Basahin natin ulit.
Hebrews chapter 10, verse 3 to 4. Ngunit, ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi makapag-alis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihandog nila. Amen? So sa linya ni Abraham, paulit-ulit, maraming offering, pero walang kapangyarihang mag-alis ng kasalanan. Ngunit ang Diyos, nagpadala ng final offering. Sino? Si Kristo. Purihin po ang Panginoon. At makinig mabuti. Listen carefully. Huwag kumurap. Dahil ang kapangyarihan ng ginawa ni Kristo as offering sa cross ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Amen. Ang kapangyarihan, ang power, ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay nagpapatuloy na nagwo-work at ang epekto ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Hindi para ipaalala ang iyong kasalanan, kundi ikaw ay magkaroon ng revelation na ang iyong kasalanan ay binura na dahil sa power ng blood of Jesus. Amen. So ang epekto ng ginawa niya doon sa cross, ang epekto ng kanyang banal na dugo ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Amen. Kasi marami pong iba natotorture ng kanilang pagkakamali. After lang nanampalataya kay Jesus, nung nagkamali sila, natotorture sila. Paano? Anong nangyari doon sa anong mangyari doon sa nagawa kong pagkakamali, pastor? Inuusig ako ng konsensya. Kapatid, yung ginawa ni Kristo once and for all ang effect nun. Mula noon hanggang ngayon, yung kapangyarihan kumikilos para sa iyo. Amen. Not against you, but for you. Natulungan ka na malaman mo na patuloy kang mamuhay sa kalayaan at kapayapaan na dulot ng ginawa niya para sa iyo. Hallelujah, amen. Tingnan po natin sa 1 John chapter 1 verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Tingnan yung word, the blood of Jesus purifies us from all sin. Ang Greek word niyan, yung purifies, yung word na purifies, ay katarize. Ang root word ay katarizo, meaning to cleanse, to purify, to make clean. Mag-cleanse, purify, and make clean. At sa tenses niyan sa grammar, ay present, active, indicative. Ano ibig sabihin nun? Continuous or ongoing action ang epekto nito sa buhay mo. Amen. So, hindi lang doon sa cross ang epekto nito, kundi nagpapatuloy ang dugo ni Kristo na nag-i-effect, nabubura ng kasalanan mo. Hallelujah. Amen. Purihin pa ang Panginoon. Ini-erase. Kaya sa mata ng Diyos at sa isipan ng Diyos, ikaw ay malinis. Hindi dahil meron kang ginawa na mabuti, kundi siya ay merong ginawa para sa iyo. Yung ginawa niya, perfect yon. Na kapag umasa ka, yung ginawa niya ay considered na gawa mo din. Yung ginawa ni Kristo para sa atin. Hallelujah. Palakpakan natin, purihin natin si Christ sa buhay po natin. Hallelujah. Amen. So ang dugo ni Kristo ay hindi lang naglinis ng ating kasalanan. Nilinis niya, yes. Pero alam niyo po ba, ang word na katarizo, i-highlight natin yung word na katarizo, yung Greek niyan, na purifies. Yung word na katarizo ay ginagamit sa Bible na cleansing yung mga liver, yung mga kitong may sakit sa balat. Kine-cleanse ang temple, pang-purify, purification. Pero yun ay panlabas. Meaning panlabas lang. Yung liver, yung temple, pinipurify nila. Pero sa New Testament, yung ginawa ni Kristo, mga kapatid, hindi lang panlabas ang inayos. Pati yung inner being, mayroong inner cleansing dahil sa dugo niya. Amen.
Hindi lang inayos, hindi lang nilinis yung panlabas. Pati lahat ng area ng ating buhay nilinis, pati yung conscience natin, pati yung ating kalooban nilinis. Amen. Yung dugo noon, hallelujah, kung ano man ang ginamit nila pampalinis. Pero yung dugo ng ating Panginoon, hindi lang panlabas. Inside out ng ating pagkatao, malinis. Hallelujah. Amen. Kaya tingnan mo ang sulat niya ng author sa Book of Hebrews chapter 9 verse 14. Ano ang sabi niya? Just think how much more. Nakita niyo yung word na how much more ulit? Yung how much more nakita natin yan nakaraan sa Romans chapter 5. Amen. Ang sabi ng Hebrews ulit, sabi niya, just think how much more. The blood of Christ will purify our consciences. Ano yan? Inner being natin yan from sinful deeds so that we can worship the living God. For the power of the eternal Spirit, Christ offered Himself to God as a perfect offering or perfect sacrifice for our sins. Hallelujah! Glory to God! Amen! Amen! Ang dugo ni Kristo ay naglinis ng ating kasalanan. Pero hindi lang yon, nilinis niya ang ating kalooban, ang ating conscience. Amen. Kasi yung conscience natin kapag hindi healed yan ang magsasabing, ngayon, marumi ka ulit, makasalanan ka man, kamali ka naman, ganito ka lagi, noon, ganito ka, ganito. Laging bubulong yon. Paano ma-healed yon? Magkaroon ka ng revelation na pati yon kasama sa nilinis ng Diyos. Amen. Yung conscience natin may patak ng dugo ng Panginoon. At sa isipan ng Diyos, sa mata ng Diyos, mag-agree ka kung ano ang nakikita at iniisip ng Diyos para sa iyo. Na ikaw ay righteous na ikaw ay malinis na dahil sa dugo, hallelujah, ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Palakpakan natin ulit si Jesus ng mas malakas sa palakpak para kay Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. So, ang epekto ng dugo ni Kristo, una, tinanggal ang ating kasalanan. Pangalawa, wala na ang legal charge. Hindi na tayo legally condemned. Hindi ka na condemned. At hindi ka na itinataboy sa harapan ng Panginoon. At panglima, malaya kang lumapit sa Diyos dahil may malinis ka na kalooban. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hebrews chapter 9 verse 14, ang sabi, just think how much more. Isipin mo how much more the blood of Jesus, the blood of Christ will purify our consciences from sinful deeds so that we can worship the living God. Amen. Hindi kasi tayo maka-worship kay Lord kapag iniisip mong parumi ka na naman, palpak ka na naman. Mahirapan ka, magtaas-taas ka ng kamay, and then maya-maya parang mayroong picture dyan na marumi, kaya minsan hindi nag-worship ka. Ang ganda-ganda na ng kanta mo, and then mamaya-maya may picture dyan na sa isipan mo na marumi, kaya parang ayaw mo nang kumanta. Kapatid, in Jesus' name, hallelujah, dahil sa banal na dugo ng Panginoon. Amen. Kasama yan na nilinis ng Panginoon. Amen. Kaya nga, tayo po ay malaya na makalapit kay Lord. Dati, ang hirap-hirap natin makalapit kay Lord. Wala tayong fellowship sa Kanya. Wala tayong relationship sa Kanya. Pero dahil kay Jesus Christ, na-restored ang relationship, na-connect ulit ang fellowship natin sa Diyos. Amen. Kaya malaya tayong malumapit sa Kanya. Lalapit tayo ng may pag-ibig, hindi dahil may takot. Sumusunod tayo ng hindi natatakot. Sumusunod tayo dahil mahal natin si Lord. Amen. Yung iba kasi sumusunod lang dahil natatakot na maparusahan. Kapatid, hindi ka sumusunod dahil natatakot ka. Sumusunod ka. Ang nagtutulak niyan dahil mahal ka ng Panginoon kung ano ang matinding ginawa niya sa buhay mo. Amen. Kaya may invitation ng author ng Hebrews. Ano ang sabi niya? Ano ang paanyaya niya? Ang sabi niya sa Hebrews chapter 10 verse 22, basahin natin, let us go right into the presence of God. Ano sabi niya? Lumapit na tayo sa presence ni Lord. Dati yung presence na yan, hindi yan malapitan. Pupunta ka sa presence ni Lord na makasalanan ka, patay ka. Pero ngayon sabi niya, let us go right into the presence of God. With sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean. Hallelujah.
Glory to God. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to God. Amen. Kaya, mga kapatid, mag-agree ka sa tinapos ng Diyos para sa iyo. Amen. Maging sa ating pag-communion, tayo po ay mag-communion. Magkakaroon tayo ng Lord Supper ngayon. Ihandaan nyo na po. Ihanda nyo na. I-distribute nyo na ang bread na nagsisimbolo ng katawan ni Kristo. At i-distribute nyo na rin ang wine na nagsisimbolo ng dugo ni Kristo. So sa ating pag-communion, huwag mong alalahanin na makasalanan ka pa. Kundi may celebration na ikaw at ang kasalanan mo ay pinatawad na ng Panginoon. Amen? Amen. Oh, glory to God. Sige, as we distribute, sige, habang dinidistribute, alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon. Puntahan po natin ang 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11 verse 33. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraso-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sige po, kainin po natin ang bread. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling paparito. Inumin po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon na naghugas ng ating mga kasalanan. Ang dugo ni Kristo ay isang bisis lamang inialay sa cross. Ngunit ang epekto nito ay patuloy na naglilinis sa ating mga konsensya. Kaya kapatid, ang ating communion ay hindi paalala na tayo ay marumi pa, kundi ito ay paalala na ikaw ay malinis na, forgiven, justified, at may free access sa Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, Lord, salamat Panginoon sa iyong banal na dugo. Naghatid sa amin ng freedom, ng boldness, ng inner peace. Kaya kami ay nakakalapit sa inyo nang walang takot, kundi nakakalapit kami sa inyo dahil alam namin na kami ay tanggap na dahil sa inyong biyaya. At Lord, ipinagkatiwala na po namin ang aming buong buhay sa inyo. At salamat dahil na-restored ang aming relasyon sa inyo. Lahat ng area ng aming buhay, restored tinanugan. In the mighty name of Jesus, Lord, I declare sa inyong mga anak na magkaroon ng malinis na consciousness. Hindi marumi ng mga pag-iisip patungkol sa kanilang sarili, kundi sila pa noon ay malinis na. Dahil sa final offering na ibinigay nyo, the firstborn, si Jesus Christ. Hindi na ibinibilang ang aming kasalanan, kundi Lord, pinapaalala mo na anak, burado na yan. Burado na yan. At dito kami mamuhay ng may kalinisan. Dahil kami ay malinis na, mamuhay kami na may kalinisan, Lord. Hindi na kami magdumi-dumi pa dahil ang aming identity restored at malinis na, Panginoon. Salamat, Lord, sa sukdulang biyaya na binigay mo sa aming buhay.
Pagpalain mo aking mga kapatid na nagpartake ng communion at naunawaan nila ang presentation ng gospel sa kanilang mga buhay, na mag-revolutionize Panginoon o Diyos, na magkaroon ng healing sa kanilang kalooban, magkaroon Panginoon na magandang pakiramdam ang kanilang emosyon. Na Lord, hindi ka naggalit sa taong sumampalataya sa ipinadala nyo na offering na si Kristo. In the mighty name of Jesus, anumang agent na Satanas na nagsasabi na ikaw ay marumi pa, na kay Kristo, sa pangalan ni Jesus, binubura ko ito. Sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoon, in Jesus' name, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay mo. Mamuhay ka, kapatid. Ito ang araw mo na kung saan magkaroon ka ng reconciliation sa Diyos at reconciliation sa sarili mo. In the mighty name of Jesus. Matanggap mo ang sarili mo completely in Christ, because Colossians chapter 2 verse 10, you are complete in Christ Jesus. Salamat, Panginoon, sa side of heaven, Panginoon, na kami ay malinis na, matuwid na sa inyong harapan. Hindi dahil kami ay may ginawa, Panginoon, na katuwiran, kundi meron kang ibinigay na katuwiran nung tinanggap namin ang firstborn na si Jesus sa buhay namin. Lord, salamat. I declare freedom sa inyong mga anak. I declare, Panginoon, O God, hallelujah, victory sa inyong mga anak. Na hindi, Lord, sila paulit-ulit, Panginoon, O God, na nadadapa at natatalo, Panginoon, ng karumihan, kundi sila ay mag-reign in life through Jesus Christ. Kung dati, Lord, nung wala pa kami sa inyo, ang kamatayan ang naghahari sa aming buhay. Pero ngayon, Lord, kami na ang naghahari sa buhay dahil kayo ay sumasa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak. I declare lahat ng area niyong mga anak, Panginoon, magkakaroon ng grace, undeserved, unearned, unmerited favor, Panginoon. I declare peace sa inyong isipan, kapatid. Ano man ang bubulong na masasama sa iyong isipan, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, maalis ito. Ano man ang record of wrongs na parang, hallelujah, hindi makalimot ang iyong konsensya, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, through the power of the blood of Jesus, nalaman namin na ang mga kasalanan na ito ay burado na sa inyong isipan, Panginoon, sa inyong mga mata, at hindi na ibinibilang laban sa amin, Panginoon. Purihin ka, Lord, dakilain ka. Salamat sa dakilang biyaya mo sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, narito kami, lumalapit sa inyong trono, sumasamba, Panginoon God, nang may pasasalamat, Panginoon. Sa inyo po lahat ng papuri, in the mighty name of Jesus, ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Tingnan mo kung sino ka kay Lord. Isipin mo kung sino ka sa Kanya. Amen. Forgiven, righteous, at malinis. Amen. Magkikita-kita po tayo sa susunod na linggo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you and shalom. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus.
darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you,